Maliban po sa baha, problema rin sa maraming bahay ang tulo mula sa mga kisame o di kaya mga sementong dingding na pinasok din ng tubig. Kaya alamin po ang mga paraan sa pagkukumpuni ng inyong mga bahay sa ulat ng saksing si Dano Tingkungko. Hindi tulad ng maraming residente sa Roxas District sa Quezon City, nakaligtas sa baha ang bahay ni Aling Mirasol. Pero ang ilang araw na matinding pag-ulan, nagdulot pa rin ng pinsala sa kanyang bahay. Ano po to dati, ma'am? Okay pa naman yan dati? Okay yan, walang tulo yan. Ang tagal-tagal ko, I've been here for almost 20 years. Ngayon lang siya tumulo yan. Iba't ibang bahagi ng kisame ng bahay nila ang may tulo ngayon. Ito, wala din ito. Ngayon meron na. Parang nagbibitak yun. Oo, ngayon lang din nangyari ito. Yan, parang magbibitak na yung kisame. Itong 3 weeks na ulan, yan na yung nangyari sa kanya. Ito, bagong gawa pa itong niya. Maging ang sementong dingding ng laundry area basang-basa matapos pasukin ng tubig. Konting ulan pa babagsak. Konti na lang actually yan eh. Yan o, kung mababasa pa yan ng matagal at mababad pa, babagsak siya. Babala ng isang construction expert, huwag babaliwalain ang simpleng tulo sa kisame na posibleng pagmula ng tuluyan nitong pagkasira. Pagbaba ng tubig doon sa bubong, tinutulak ng hangin yung tubig paatras. So pumapasok doon sa overlap ng bubong mo. Ngayon, pag ang babang bubong mo tumulo, ang hirap mong hanapin. Kasi dumadaan yan doon sa mga parlina, tsaka yung mga trusses nung bubong mo. So gumagapang yung tubig kung saan pumupunta. So masisira yung kisame mo, masisira yung wallpaper mo, magso-short yung kuryente mo. Kung kapos sa budget o panahon, pinakamabilis daw na diskarteng pang rainproof ng bahay ang pagpipintura oras na gumanda ang panahon. Pag sinil mo ng paint yung bakal, hindi ganun kabilis ang effect ng acid on the steel. So it's coated. Because may barrier. May barrier siya, may wall. It's a barrier that protects itself from the element outside. Kapag ganito naman ang itsura ng iyong alulod, agad ng papalitan. Huwag din daw maliitin ang mga crack sa kisame, dingding at lalo na ang mga poste na pundasyon ng isang bahay. Pagka ikaw gumagawa ng bahay, importante ang pundasyon mo, hits bedrock. That's what we call it, bedrock. Solid ground. Ngayon, pag ang gumawa ng bahay mo, medyo nag-shortcut o nagtipid, at tinayo lang, basta hindi man hinahanap yung katigasan ng ilalim, tingin ko, magiging parang mud, parang putik. Parang musigat sa putik. Oo. Either gumalaw or lumubog yung bahay. Kasi unstable yung kanyang pinagtatayuan eh. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.